Good morning world! Good morning world! At saka, kumusta na po kayong lahat? Kung saan kayong banda? Kasi global tayo, di ba? So, dito ang video na ito ay sinasabi ko na lang na dito ay kailangan nating mag-share kung anong nangyayari natin sa buong mundo. Guys, ang gusto ko lang i-share, ito lang masasabi ko tungkol kay yung Senador Raffy Tulfo at saka yung Tupad payout. At saka guys, nakikita naman natin na Raffy Tulfo is making a lot of money out of the pain from the Filipino people. At saka plantada talaga na broken ang system ng Pilipinas. Lahat-lahat ng sistema ng Pilipinas ay broken. So hindi naman natin sasabihin na ang broken na ito ay ngayon lang na broken. This is broken for so many years. Shall we say like 30 years ago, broken na talaga ang Pilipinas. Kaya guys, ito ang maano ko lang na kung titingnan lang natin si Raffy Tulfo, totoo nga, he's making a lot of money out of the pain of the Filipino people. Kaya sana experience niya, sana naman ay makatao siya, di ba? Yung bang, continuous yung niya, na tutulungan yung mga tao. Pero kailangan talaga ang tulong na ibibigay niya, not in a short term. Hindi lang ngayon na-solve ang problema ng isang tao. Dapat talaga ay may baguhin siya sa sistema. At saka hindi lang yung guys, kumikita nga siya ng pera. Tingnan na lang natin. Kwentuhan lang naman ito eh. Sa problema ng isang tao, the pain of the Filipino people, kumita talaga ang show niya ng million sa isang tao lang problema, kumikita siya ng million. Tapos yung tao ay nakatanggap ng less than, siguro 50,000 or less than 100. Shall we say less than 50,000? So guys, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay talagang yumaman si Raffy Tulfo because of the Filipino pain. Diba? So ito ang titingnan natin kung how long na ganyan na lang ang mga Pilipino na ilalapit sa kanya ang problema. Alam na natin, plantada na natin, na talagang broken ang system, saka ang daming mga betrayals sa mga Pilipino. Diba? Sa trabaho man lang, sa marriage, or sa mga OFW, sa pag-aaral, ang dami talagang problema kung saan. Department of lahat ng mga agency ay talagang may problema. At bakit ganun, guys? Bakit ganun na broken talaga? Talagang broken na broken. Talagang wala kang kahit anong agency pa ang titingnan mo, parang there's no room for the people, na kung ano ang problema mo na ilapit mo doon, parang walang solusyon. So sana guys, si Raffy Tulfo ay ginagamit na isang instrumento na talagang meron siyang babaguhin. Pero, that was the good side kung meron siyang babaguhin. Pero meron ding downside sa sitwasyon niya. If Tulfo become a billionaire out of the pain of the Filipino people, tapos wala siyang na-fix, walang sumusunod sa sistema, kung meron mang na-fix na sistema, walang sumusunod sa law, kung meron bang law na nililegislate, kung walang nasusunod dahil lahat ay matigas ang ulo. Tapos in the same way, si Raffy Tulfo ay naging billionaire dahil nga sa problema ng mga tao, naging bilyonaryo sila. Guys, you have to pay attention, okay? Kailangan tayo na you have to pay attention na nakikita natin, tingnan natin in the long run. Kung the same cycle pa rin na every year may problema na ganito, every year na problema, hanggang
siguro si Tulfo ay mawawala na sa mundong ito, tapos meron siyang anak, the same problem pa rin. The same cycle of problem pa rin. The system is broken. Sana naman hindi mangyari. Pero pag ganun na mangyari, guys, tapos Tulfo's family become the billionaire, yun ang titingnan natin. Kung saan talaga siya nakaparallel sa billions of money that he's making out of the Filipino pain. Diba? Filipino pain. Ang ibig kong sabihin, guys, kung maging multi-billionaire man siya sa Pilipinas, tingnan natin kung saan siya nakaparallel. Diba? Kung sasama siya dito sa mga, kung sasama siya dito sa mga elites o billionaire na kaya niyang kontrolin. Hindi lang kaya niyang kontrolin ang mga tao, kaya niyang kontrolin yung mga tao na hindi sumusunod sa gusto niya. Guys, kung yan siya, kung doon siya pumupunta, ang ibig sabihin doon, bulok pa rin ang sistema ng Pilipinas. Dahil ang nangyari ngayon ay talagang it's all about money and power. Ginagawang politiko, pero pag ito ang papasukan ni Rocky Tulfo, itong politics of the left, sabihin na lang natin left politics. Pag ito ang papasukan niya na kaya niyang anuhin, hindi niya, ano bang ibig sabihin yung hindi niya kayang hindi niya kayang kung ano mang mga agency na nagnamala, kung hindi niya kayang puputulin ang mga bulok na sistema, guys. Siyempre, dito na lang siya sa sistema na control. Yung bang sistema na bahala na lang kayo dyan, kayo na mag-control. Kung sa bagay naman, is up to you kung anong gagawin ninyo ng mga tao. At least, I have already the billions of dollars, di ba? Billions of peso. Kasi ang tinatanggap kasi ni Tulfo ngayon sa problema ng Pilipinas is dollars, you know? He's making dollars out of the Filipino pain. So yun lang, guys. Wag tayong wag tayong masyadong magtitiwala din sa mga ganyan na mga tao na naka-accumulate na ng mga maraming pera tapos walang nagawa sa sistema. At saka, guys, na naman yung tupad payout naman, sasabihin na lang natin na yes, it's good talaga for the Filipino people na meron silang natatanggap. Anyway naman, pera ng money. Pero, pag ginagawa din yan ni Rocky Tulfo, na siya, like to show to the whole world or to the whole Philippines na that money na galing sa kanyang bulsa, ang tinutulong niya sa mga tao, the tupad payout. Tapos, siya ang naka-display doon, parang ginagawa niyang politiko, guys. Isipin natin ngayon, pag ginagawa mong politiko ang problema ng tao, ang problema ng country, walang mangyayari, guys. There's no solution. Ang dapat gawin sana ni Rocky Tulfo sa tupad payout ay give to the people. They deserve. It's the government money. It's the people's money. Diba? Hindi yung sasabihin niya na galing sa akin yan, iboto mo ako. So, it's politics. Diba? So, yun ang guys, yun ang titingnan nyo. Kasi talagang ang hirap ang nangyari ngayon, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga. Kaya, tayo, be vigilant lang tayo. Kasi, alam mo, ang politiko kasi, lalo na yung left. Alam mo yung left wing, pag sila kasi ang hindi nailagay sa pwesto, yan. Hindi, talagang talagang meron talagang violence na mangyayari. At saka disturbances for the another party. Kaya yun ang ginagawa nila, guys. Naka-align talaga sila sa komunista. Terrorist. Pero hindi nila aminin yan. Pero it's really,
really obvious na naka-align sila. Dahil pag iba ang nakaupo, ibang party ang nakaupo, sa palasyo, tingnan mo naman, ang daming mga aktivista, ang daming mag-against, ang daming patay, ang dami nila. Pero wag nating kakalimutan, this group of terrorists is funded by that party. Yun lang masasabi ko, guys, wag kayong magpaalinlangan, wag kayong just focus and pay attention. Remember, Jesus is seated at the right hand of the Father, and Satan is seated at the left side of the Father. Okay? Yun ang nailagay natin sa Diba? Diba pumunta dito si Jesus Christ? Diba in the third day after siyang bumalik siya sa world to judge the living and the dead? Pero ano nangyari ngayon, guys? Satan in the left, anong ginagawa niya? Diba? Bumalik siya to judge who will live or who will die. Tingnan mo naman, merong war ngayon, di ba? Wala siyang pinipili. Ang Satan talaga, ang evil talaga, walang pinipili. Ayaw niya yung mga right wing. Jesus is seated at the right hand of the Father. Ayaw niya yung right. Ang right na uupo sa Malacanang. Ang gusto niya lang ang left. Kaya ito ang ginagawa niya. Kahit anong gagawin ay talagang yan. Kamatayan talaga ang itataya nila ng left. Dahil hindi nila gusto na merong power na mag-take over sa kanila. So guys, ito lang masasabi ko sa inyo, Prayers talaga ang kailangan ng number one. But second, you have to be strong. You have to be soldier of yourself. Na talagang protektahan natin kung sino si Jesus Christ in this land who is seated at the right hand of the Father. Kung sino man sila, yung mga appointed, yung mga ng Panginoon, kung sino man yung mga apostles nila. Sino yung apostles na appoint nila sa Panginoon, na uupo doon, guys, talagang yun ang natin, i-vote. Yun talaga ang i-vote. Huwag kayo, you just look. Don't forget, Jesus is seated at the right hand of the Father. And Satan is seated at the left hand of the Father. Okay? Kaya, guys, ito lang masasabi ko sa inyo, pay attention just pay attention and read. Okay? We don't want the political creed. That the politics is the Father who is created heaven and earth. It's not. It's not the politics who created the heaven and earth. It's not. And it's not the politics who come here to judge who live and who die in this world. No. It's not the politics. God appointed smart people in the right. They are the one who are the people in the right that God is appointed, because God is in the right. Pero wag kayong magpapadala sa mga wag na. This is not time to argue with the religion about the verse about the Psalms of the verse. No. God, this is the truth now. Guys, you need to stand as a soldier. Please protect yourself and protect the people. And vote wisely for the next election. Okay? Ito lang ang masasabi ko, na sana meron kayong kukuha sa video na ito, at saka gagawa pa ko ng ibang mga video, guys, dahil napakagulo talaga ang mundo ngayon. Ang mga video ko is a basic kind of learning about saan pa nga pangyayari sa buong mundo. Yun lang ang video natin, guys. Hindi na tayo
Kasi, yun lang. We need our guide. We need our intuitive, our spiritual guidance. We need that. But we have to be strong. We have to be strong. Don't allow. See? Don't allow na makukuha lang kayo sa pera, babayaran kayo at saka manalo na yung Satan. Satan. Okay? Manalo na siya dahil sa pera. They give you na money. That's not the way how it works. You know? If there is a money, accept it. But, iisipin mo, you deserve because that was a people's money. Hanggang dito lang guys. Next video ulit tayo. At saka magandang araw po sa inyong lahat.